Welcome back mga sir. Ito binaba ko ang aking 1 kilowatt 12 volt na inverter para sa PM or preventive maintenance. Yan ang kaniyang intake. Halos napuno na sa mga alikabok. So sure ako sa loob nito ay marami na ding alikabok. Kaya need natin tong linisan. Almost 6 months na kasi noong nakaraan ko itong nalinisan. Yun po bali ang unang pagbukas ko nito. So ito sa kanyang ibabaw, medyo makapal na rin. At dito sa kanyang exhaust, nilagyan ko yan ng grills para hindi mapasok ng lizard. Once na mapasok yan ng lizard, so magkaroon ng shortage sa loob, nako, problema. At ito, meron akong exhaust fan dito. Balak ko itong i-install or magdagdag ng exhaust fan. Dati kasi sa unang bukas ko nito ay sira ang kanyang exhaust fan, kaya napilitan akong buksan at siyempre linis na rin. So napaka-importante po ang function ng isang exhaust fan. At sa pagbukas ng ating inverter mga sir, kailangan dahan-dahan at huwag nyong ilayo ang kanyang takip mula sa kanyang main parts dahil may wire yan papuntang kanyang display. So kung hindi niyo dahan-dahanin, pwedeng mabunot niyo ang wire na ito at maputol. So ito na ang kanyang loob. Ito ang kanyang transformer. Yan, makapal na ang dumi. Dito kasi bumabangga ang intake ng hangin. Sa mga butas na to, nakatapat yan doon sa ating transformer. Yan, makapal na ang alikabok. Dito yan nakatapat at dito babangga ang mga nahihigop na dumi mula sa labas. So considered as good design pa rin to ng Snady. Dahil kung nagkataon dito ang intake grills sa unit na ito, check itong mga parts na to ang mapupuno ng alikabok, which is vulnerable itong mga parts na to dahil SMD po. Maliliit na mga parts. So goods dahil dito nila itinapat at dito nahaharang bali ang mga dumi. Ito, meron akong extrang exhaust fan dito. Ito po ay high speed. Ang problema, mas makapal itong hinahawakan ko kaysa dito sa kanyang stock. So gawa na lang natin yan ng paraan. Itong exhaust fan na to ay hindi na ito ang kanyang original. Bali, replacement na po ito. Galing po ito sa isang CPU. In fact, itong kanyang wire ay may dugtong na. Tinipan ko lang ng scotch tape pansamantagal. Sa paglinis, gamit lang tayo ng blower o di kaya brush. Ingat lang sa pag-blower mga sir, huwag masyadong itutok, baka matamaan pa natin ang mga masisila na parts. I-share ko lang din itong kanyang power MOSFET section. Sa bawat heatsink mga sir ay may laman yan na 4 na pirasong power MOSFET. So 4 na heatsink, meron siyang 16 pirasong power MOSFET. Bali dito nakatap ang 12 volt sa ating transformer para mag-invert into 220 AC. So brush lang tayo. Importante, dahan-dahan lang. Huwag pilitin or huwag masyadong kuskusin, baka may madamage pa tayo sa mga parts nito. Ang mga parts kasi nito mga sir ay 2 types. May SMD or surface mounted device na mga parts, which is yung mga maliliit. Tapos yung through holes na parts, yung makalumang typical parts. Kaya kailangan dahan-dahan lang. At pagkatapos nating ikuskus ng brush, siyempre pasadahan natin uli ng blower para yung mga natatanggal ay maalis. At ito po ang kanyang exhaust grills, kinalawang na. Nasa tabi ng dagat kasi ang bahay namin. So kung napansin nyo,
Ang kanyang exhaust grills ay medyo malalaki po ang butas at pwedeng makapasok dito ang mga ipis, butiki at kung ano-ano pa. So tip ko sa inyo mga sir, kailangan i-check nyo every now and then kung ang inyong exhaust fan ay gumagana pa, dahil ito po ang magpalabas ng mainit na temperature mula dito sa loob, dito sa mga heatsink na to. So napaka-importante na merong exhaust fan itong ating unit. At itong takip sa aking unit ay binutas-butasan ko gamit ang barina. So dito ko plano maglagay ng extra exhaust fan na dito lang sa labas nakakabit. Tapat kasi ito sa kanyang mga power MOSFET, yung naka-heatsink. So yan na siya mga sir, pero wala pa itong wiring. Plano ko kasi lagyan ko ito ng thermal switch ang mga blower na to, para gumagana lang siya kapag umabot na ang certain temperature na naka-sit doon sa thermal switch na ating ikakabit. Nang sa ganon ay may pahinga po ang ating exhaust fan at hindi siya madaling masira dahil sa 24/7 na operation. Lalo na sa mga setup na malaki ang battery, so kinaumbagahan hindi pa yan magti-trip or hindi magta-transfer into DEO, kaya straight walang patayan ang exhaust fan. Yun ang ikinasira sa urig na exhaust fan ito. So ngayon ito na mga sir, naisalpa ko na uli ang ating inverter sa kanyang pwesto. So ito ang ating exhaust fan. Siguro sa susunod upload ko na lang ipapakita sa inyo mga sir kung paano ko i-wiring gamit ang isang thermal switch na magkukontrol sa kanyang on and off. Sa pagkabit uli ng ating mga connection mga sir, lalong lalo na sa ating positive and negative mula sa ating battery, kailangan double check or triple check pa para hindi magkamali, dahil pwedeng masira ang ating inverter once na nagkamali tayo sa pagkabit nito. Flex ko lang din ang aking 7 months old na Gentile 100AH battery. So far okay naman siya. So sa ngayon, power up na natin ang ating unit. Sana walang aberya. So naka off. So i-on natin ang ating papuntang ETS na breaker. Tapos dito sa kanyang battery, positive and negative DC breaker. Yun, kung napansin nyo, nagpitik ang ating main relay. So meaning, energized na ang ating inverter. Yun! Thanks God, walang aberya ang ating inverter. Nag-power on na siya. At nag-transfer ang ating ATS. So sa normal power kasi dito nakatap ang ating ATS at ang DEO ay ginawa lang nating reserve. At dito sa display ng ating inverter, dito sa kanyang AC-in ay 000 dahil hindi ko itinaas or ini-on ang breaker sa AC-in or AC charging, which is itong Siemens breaker na to. Yan, nakababa po siya, kaya wala po siyang voltahe dito. So once na makulimlim, hindi sumikat ang araw, pwede natin tong i-switch on para ma-charge ang kanyang AC charging. So itong ating mga AC breakers mga sir ay original po ito, Siemens. Nakadilhin siya kasi tayo ng mga sikanhan mula sa telecommunication na mga breakers. Check nga pala natin itong ating exhaust fan. Okay naman, bumubuga naman siya ng hangin mula dito sa kanyang intake grills. So, thank you mga sir. Maraming salamat sa oras nyo. This has been your 5-9 day. Thank you.